Nadagdagan pa ang mga sakong na-recover sa Taal Lake. Meron diyang may lamang mga buto. Hamon naman ni alias Totoy kay Atong Ang magpa-lie detector test sila. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa front line na balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ikalawang araw ng diving operation para hanapin ang mga nawawalang sabongero? Julius, 2 sako ang nakuha ngayon ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake para nga sa paghahanap ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa raw ng Soko ang laman ng mga sakong ito. Agad daw kasing ibinalot yung mga nakuha sa ilalim ng lawa para nga ma-preserve ang integrity nito at hindi ma-contaminate. Maagang sinimula ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagsisid sa malawak na Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Isinakay nila sa rubber boat ang mga diving equipment para sa paghahanap ng bangkay ng mga nawawalang sabongero na itinapon sa lawa. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. May impormasyon ding nakuha ang DOJ na may mga sandbag na itinali sa bangkay para lumubog sa lawa. 36 divers ang sumisid at nagsalitan sa pagsuyod sa Taal Lake. Nakuhanan natin ang palaisda ang sinabi ni alias Totoy na nirentahan daw para doon itapon ang bangkay ng mga sabongero. Sa pagsisid ng PCG sa palaisdaan, natagpuan ng mga diver ang ilang sako. Pero hindi nila ito agad inahon mula sa lawa dahil hinintay muna ang isang prosecutor at NBI personnel. Hindi raw basta pwedeng alisin ang mga sako sa Taal Lake dahil kailangan itong masuri lalo't pwede itong maging ebidensya. Isang sako rin na may lamang gutay-gutay na buto ang natagpuan kahapon malapit lang sa pangpang ng palaisdaan sa Taal. Kapansin-pansin ding kulay itim ang mga buto. May napansin din ng Department of Justice sa itsura ng kalansay. Makikita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal nang panahon na nakabagsak sa tubig. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung inanod o itinapon sa lugar ang sakong may buto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung ito ba ay sa mga nawawalang sabongero. Again, we still have to certify whether those are human remains or not. No? Nakita yon doon sa shoreline ng Taal Lake. Supposedly, about 24 to 48 hours. Oo. Para malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Ang NBI Forensic Team, CIDG at Soko naglagay na ng command center para sa paglalatagan ng mga sako ng buto na mare-recover sa lawa ng Taal. Habang ginagalugad ang Taal Lake, nasa palaisdaan din ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Handa silang magpa-DNA test para i-match sa nadiskubre at madidiskubre pang mga buto. Sana yun na yung kapatid ko di ba? Sana siya na yun. Para at least we can finally put him to rest and then kumuha pa rin ng hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot dito sa nangyari rito. Ibang klase kasi talaga. Sa panayam ng One Balita Pilipinas kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sinabi niyang mas lumalakas ang kredibilidad ni alias Totoy dahil magkatugma ang testimonya niya at ang mga ebidensya. Napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Hindi lamang ito base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado. Bagamat sinusuri pa at wala pang kumpirmasyon, naniniwala si alias Totoy na ang mga nakitang buto ay sa mga sabongero. Ngayon, alam na ni Mr. Atong Ang na si Dondon Patidongan na hindi na nagsisinungaling. At least kahit papaano, napatunayan ko lahat ng sinasabi ko na hindi pagsisinungaling. Hamon pa niya sa negosyanteng si Atong Ang na itinuro niyang mastermind. Magpalay detector kami kung totoong nagsisinungaling ako. Sinubukan naming kunin ang panig ni Ang pero hindi pa sila sumasagot. Gayunman, nauna nang itinanggi ng negosyante na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Idinidiin lang daw siya ni alias Totoy dahil hindi niya binigay ang hinihingi nitong pera. Tiniyak naman ng Malacanang na pananagutin ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Julio, sa isang press conference, sinagot ni PCG Commodore Jeronimo Tovilla yung ilang agam-agam dito nga sa integridad ng mga sako na nakukuha nila sa ilalim ng lawa. Paliwanag ni Tovilla, gutay-gutay na itong mga sako nang makita ng mga divers sa ilalim ng lawa. Pero kinailangan daw nilang balutan niya ng parang net para oras na iahon na ito nila sa lawa ay hindi ito sasabog. Ganito raw kasi, Julius, nang nangyayari kapag masyado nang matagal na nakababad sa tubig ang sako. Sabi rin ni Tovilla, posible ring araw-arawin na ng PCG ang kanilang paghahanap ng bangkay dito sa Taal Lake kapag nagtuloy-tuloy na ang magandang lagay ng panahon. Julius.